Ako, si Nyoris Farming. Isang farmer. Mahirap, pero nangangarap. Tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Maaga akong namulat sa kahirapan simula pa nung bata ako. Nandyan yung nagugutom kayo, walang pansaing, walang pang gatas yung kapatid mo. May sakit yung nanay mo, hindi mo may pagamot. Kinukulang sa lahat. As in lahat kulang. Kasi madami kami magkakapatid. Kaya ngayon, ginagawa ko lahat. Unti-unti, gumagawa ko ng paraan. Para ito pa rin yung mga pangarap ko. Para baguhin naman yung buhay ko. Gusto ko may mabago sa buhay ko. Dahil ayoko na ng kahirapan. Sawan-sawa na ako. Ano nga bang dahilan at rason kung bakit ko ginagawa tong pagbablog? Unang-una, syempre para sa sarili ko. Gusto kong ma-improve naman yung sarili ko, maging better of myself. Gusto kong maging successful balang araw. Dahil gusto kong tulungan yung pamilya ko. Gusto kong iangat yung pamilya ko, yung estado ng buhay namin. Pangalawa, para sa tatay ko. Dahil gusto kong bumawi sa tatay ko na habang tumatanda siya ay nagtatrabaho pa rin. Gusto ko pag naging successful ako ay hindi ko na siya pagtatrabahuin. Gusto ko mag-alaga na lang siya ng mga baboy doon sa bahay. Gusto kong suklian lahat ng paghihirap ng tatay ko. Lahat ng sakripisyo niya simula nung bata pa kami. Parang pagod na siya. Diba tayo parang pagod na tayo sa trabaho. Ano pa yung mga magulang natin, diba? Simula pa nung bata pa tayo. Pinag-aaral na tayo, pinakakain na tayo. Hindi pwedeng mag-resign, hindi pwedeng sumuko. Dahil may binubuhay siya. At pangatlo, para sa mga kapatid ko at para sa buong pamilya namin, gusto ko silang tulungan. Kasi pag may namang nagkakasakit, wala akong maitulong. Parang ang hirap. Kaya malalim yung rason kung bakit ko ginagawa to. At pati pala yung mga naranasan kong mga pang-aapi, yung mga panlalait, pambubuli simula ng bata ako. Parang ginagawa ko tong rason at gasolina para di panggigilan yung pangarap ko, para i-improve yung sarili ko. Hindi dahil para maghigante o mag-revenge, para lang ipakita sa kanila na yung inaapi nila at nilalait nila ay hindi mahina at hindi hanggang doon lang. At gusto ko ring ma-realize nila pag naging successful na ako, na pag nakita nila ako na mali pala yung ginagawa nila, na nambubuli sila, nanlalait sila, yung nagbibitaw sila ng mga masakit na salita. Gusto kong realize nila na pangit pala yung ginagawa nila, at hindi na nila maulit-ulit yung sa ibang mga taong mabait at hindi kumikibo. Dahil siguro yun din ang naging mali ko nung simula ng bata pa ako. Kasi pinalaki ako ng nanay ko na yung lumaki ako ng sobrang bait. Parang kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako kikibo. Dun lang pag physical na, yun lumalaban naman yung Nyoris Farming. Pero pag yung salita lang. Pero masakit pa rin kahit sanay na ako. Minsan na-apektuhan pa rin ng Nyoris Farming, pero ngayong nagmamatured na ako, parang hinahayaan ko na lang. Basta wag mo na lang pansinin at wag ka magpa-apekto. Mag-focus ka lang doon sa mga goal mo sa buhay. Dahil yung mga gumagawa sa'yo ng ganyan, darating yung araw na ganun pa rin sila. Dahil wala naman silang
iniisip na wala silang goal siguro sa buhay. Kaya ganun. Masilimuot ang buhay siguro nila. Hindi sila masaya sa buhay. Ikaw, basta galingan mo lang sa buhay. At pagdating ng araw, siguro naman ay may magbabago naman sa buhay mo kahit kakonti. May improve mo siguro yung sarili mo. Basta ngayon natutunan ko na hindi na rin ako maging people pleaser. Para gustuhin lang ako. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong ibigay mo dyan, kahit anong gawin mo, kung ayaw sa iyo, ayaw talaga. Hindi kanyan pupuriin, hindi kanyan i-cheer, hindi yan matutuwa sa mga achievements mo. Pero pag gusto ka ng isang tao, kahit wala kang ibigay dyan, sasuportahan ka nyan at cheer ka nyan, matutuwa sa mga achievements mo. Kaya ngayon natutunan ko na rin na kung ayaw mo sa akin, edi ayaw. Iwas na lang doon sa mga ayaw. Pero kung gusto mo naman ako, kung na-appreciate mo yung ginagawa ko, doon tayo. Doon tayo mag-focus sa mga gusto tayo, pero yung mga ayaw, di let go. Huwag na lang natin pansinin yung mga toxic na tao at mga negativity ang laging nasa isip at nilalabas sa bibig. Kailangan piliin natin yung mga taong papalibot sa atin. Kailangan natutulungan tayo emotionally, physically, at kailangan natutulungan tayo mag-improve, maging better of ourselves. At siguro iwasan na lang natin yung mga negative at mga toxic na tao sa paligid natin. Hindi man as in na iwasan talaga, pero bawasan na lang natin yung pakikipagsalamuha sa kanila. Kung anong gusto mong maging, doon ka sumama. Yun na lang ang pinaka the best. At kung gusto mong masenso, di doon ka sumama sa mga gusto mong maging pagdating ng araw. At hanggang dito na lang muna mga ka-farming. At yun na, nagdrama na ang Nyoris Farming ninyo. At salamat po sa panunood. At yun lang, maraming salamat. Bye-bye, hanggang sa muli.